Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, mga matanda at kabataan. Dito naman tayo sa Divination Talk natin. At salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk. At ito po ay continuation sa pagbasa natin ng mga iba't ibang parables sa Master Christ dahil po ito sa celebration ni Mary Magdalene noong July 22 po. Yung audience po natin ay dagdag na po yung mga hands up calendar ng mga guys yan at saka mga LGBTQIA. Maputi man kayo o maitim. At yung educational level po, dati high school, ngayon ay pang elementary na. Kahit grade 6 na po tinapos yung okay na po. Pasok na po kayo. At dagdag po, disclaimer lang po, wala po tayong professional service, mga legal, medical, psychological, hindi na tayo promote ng mga kung ano-anong religion or spiritual practice dito. Okay, yung sa atin lang po is yung insight po, yung katuruan po ng mga sadhu. Lahat po ng mga religion po na sabi nila na nagpatayo ng bagong religion daw yung mga sadhu, which hindi naman nila ginawa ng mga members, ay halos pareho po yung katuruan nila. Isa lang po, ibalik po tayo sa Garden of Eden or sa Lover's Paradise or tawag natin is the Kingdom of God. Okay, yung tema po natin is para reminder lang po para hindi natin makalimutan is forgiveness po. Kinuha po ito sa Lord's Prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Ibig sabihin po is pinatawad na po natin yung mga tao nagkasalanan, may kasalanan sa atin na parang gusto nating balatan o i-barbecue. Kaya po, in return is i-forgive them po tayo ng Godhead. So, hindi tayo maka-practice or execute ng tinatawag ng mga spiritual practices natin para lumapit tayo sa Kanya dahil unforgiven tayo. So, kailangan natin ng forgiveness. Kailangan natin gumawa ng paraan para makatanggap-tanggap tayo sa Kanya. Hindi naman ito ritual, pero part ito ng paglinis ng contamination sa mind natin. Pag-change ng mind natin. Metanoia. Okay? Repent. So, ngayon, ito po yung gagawin natin ngayon is i-continue natin yung talk natin tungkol sa tawag dito sa parable of the Good Samaritan. Okay, ang Good Samaritan po, nabasa na po natin yan. Na yung story tungkol sa Good Samaritan is, ito ay kwento tungkol sa yung nakita niya yung isang tao na yung binugbog sa daan, inapi po, binuli, kung ano man yung tawag mo dyan. So, ganun po yan, binuli siya, sinaktan. Ngayon, ituloy natin yung talk natin. So, ang makita natin dito, ang tawag natin ito, insight po. So, yung isang insight po natin is kukunin po natin sa Psalm. So, ngayon, ang nakalagay po dito is, ang sabi, God's plan for the world stands up. All His designs are made to last. Ibig sabihin, kung ano yung nakaplano, ano yung plano ni God, wala pong makapagbago niyan. So, ngayon sabi ng iba, kailangan nating kailangan may gawin tayo. Kailangan nating tulungan si God. Kasi si God, kung hindi natin tutulungan, hindi mangyari yung kagustuhan niya. Ewan ko lang po kung totoo yung mga ganong klaseng pag-iisip. Kasi ang idea dyan, kung ano talaga yung plan ni God, andyan na yan. Kahit sino pa, anong civilization, kahit sino pa yung president, sino pa yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, walang makapagbago ng plano niya. So, ibig sabihin, kung nang pag-decide si God na i-dissolve na yung material creation, wala ka namang way na pumunta sa ibang planets para ma-save yung sarili mo. Ito po yung hindi nakuha ng iba. Kaya nga, may yung ibang mga tao, tinatakot ng kapwa nila tao.
na magugunaw na yung mundo. Nako, baka magka-World War 4 na. Di pa dumaan yung World War 3. Okay. So, nako, baka may mga invasion na yung mangyayari. Baka pumunta dito yung mga taga-ibang planetary system at atakihin tayo. Alam mo ganun, mag-crash yung economy. Alam mo yung, ang galing-galing, alam mo yung tao ka, napipredict mo kung anong mangyari. Samantala yung Godhead po, si Krishna or si Allah, tapos na yung ginawa niya, nakaset na lahat ng plan niya, babaguhin mo pa, ibang klase yung kapangyarihan mo. Baka naman mas makapangyarihan ka pa sa Godhead. Malay natin. Baka totoo nga. So, ngayon, eto, dagdagan pa natin, tingnan natin ulit sa Psalms. So, nakasabi dito sa Psalms, sabi niya, eto sa mga tao talagang yung mga inapi. Insults and reproach have broken my heart. I am full of heaviness and I am distressingly sick. If only one person will show me pity. If only one would turn and comfort me. Ito po yung pakiramdam ng mga taong nasa victim mentality po. Iniinsulto sila, affected sila. Alam mo, uso naman yan sa kahit saan naman siguro media, politika. Kahit sa social media nga, sabihin na lang natin example lang sa Facebook o baka mga interview sa mga TV, mga artista yan, iniinsulto niya yung bawat isa. Alam mo yung mababa yung tingin niya sa isa. Isa masira yung yung self-confidence. Fragile daw yung self-confidence. So actually, ang dyan is may victim mentality ka lang talaga. Ang dahilan dyan is dahil hindi ka nagkaroon ng chance na maka-associate ka sa mga sadhu or mga katulad ni Master Christ, mag-oracharya, mga sick mentor, mga prophet at saka messenger. So, malungkot yung buhay mo. So, naghahanap ka ngayon na kahit isang tao. So, ngayon, ikaw broken-hearted ka. Iniwan ka ng mahal mo sa buhay. Baka siguro iniwan ka ng, alam mo na, ng kung sino man dyan na, baka first love mo, heartbroken ka. So, naghahanap ka ngayon ng someone na makomfort sa'yo. O baka inapi ka dyan sa trabaho mo. So, ngayon, magpo-post ka dyan sa kung saan-saan man para ipaalam sa buong mundo na kawawa ka naman. Gano'n naman talaga. So, akala mo, matutulungan ka ng mga taong walang agape or perfect love or surat sabad or sweet melody. Sali nyo si melody. Sama nyo palagi si melody. Okay. So, ganun po yan. Akala mo, masolve ng ibang tao na katulad mo rin na may victim mentality yung heartaches mo, broken hearted ka at maka-comfort ka. Beauty for comfort. Okay. So, yung hindi mo alam, benefits lang yung makukuha mo sa kanila. Hindi friendship. Kasi yung totoong friendship po, sa Godhead mo lang at saka sa sadhu mo lang makukuha. Maliban sa Godhead, Krishna, Allah, or kung sino yung pangalan ng Godhead mo yan. At sa sadhu po, katulad ni Master Christ, Kuracharya, Mystic Mentor, mga Prophet Messenger, wala na pong ibang way na pwedeng magpakita sa iyo ng compassion or mag-comfort sa iyo. Kasi yung comfort nila, hindi po yan nakabase sa makamundo na ano. Kasi yung makamundo is ganito yan, pag may alak, may balak. Okay. Ganon po yung makamundo na idea. Sa mga sadhu po, wala po yan. Kaya ngayon mga talagang mga totoong practitioner, umiiwas sila sa mga ganyan. Kasi alam nila na kahit gawin man nila, wala rin patutunguhan. Kahit na mayaman nga yung sadhu, siguro, kung benefits lang naman ibigay niya, wala rin, alam niya wala rin patutunguhan yan. Kasi in the end, pag namatay yung isang tao, ikaw lang naman mag-isa mamatay. Kung hindi mo naramdaman yung totoong pagmamahal, yung agape or perfect love,
magiging unstable po yung pag-transition mo mula dito papunta sa ibang dimension po. Buti sana kung pupunta ka sa Garden of Eden, which yun naman talaga yung purpose ng mga sadhu. Dalhin ka sa Garden of Eden or Lover's Paradise. Kaya nga pag binigyan ka ng sadhu ng agape or perfect love, yung butil nito, nakatali ka na po. Tinalian ka na ng sadhu. Yung gawin mo na lang is hawakan mo yung red thread na yan. Hawakan mo. Huwag mong bitawan kasi isasama ka niya. Okay. Kahit mauna pa mag-pass away yung sadhu sa'yo. Okay. So, ngayon, balik tayo dito sa Psalms na, may sinabi dito. Ang sinabi dito is, I look for someone to come and help me. No one's concerned of me. No one will help me. No one cares for my life. Ito yung pakiramdam ng mga taong na-depress, maybe suicidal, weakness ng heart pa naman yan. Kasi pag strong yung heart mo kasi, pag nalagyan ng butil ng agape or perfect love, hindi ka po yung victim mentality po hindi papasok sa'yo. Kaya nga ang tawag dyan is, evangel. Good news ang tawag ng iba, pero actually, joy mentality. Sali nyo na lang si Joy dyan. Okay. So, ganun po yan. Na masaya ka palagi kasi tinalian ka na, nakatali ka na sa isang sadhu na siyang magdadala sa iyo sa Garden of Eden or Lover's Paradise o sa Goloka, sa kingdom ni Godhead, which wala namang ritual, ceremony, kung ano-ano pa diyang mga nakikita mo sa mga temple, mga churches. Wala yan doon. Puro lang expression ng love yan makikita mo. Kaya minsan yung pag-depict sa kanila, sa activity ng Godhead, andyan lang sila, naglalaro, masaya, naghahabulan, naliligo sa batis, yun lang, nagdadamit sila, naggawa ng mga garland, yun lang. Wala pong mahaba-mahabang prayer, walang pagluhod na walang punishment sa katawan po. Hindi ka pinapahirapan because yung love po is magaan. Kaya nga, learn from me, learn from perfect love, sabi ni Master Christ. Because my burden is light. Ang burden po ng perfect love is napakagaan po. Masarap sa pakiramdam. Na ngayon, balik tayo sa sinasabi natin sa Proverbs ito. Now, sa Proverbs po, tingnan po natin kung ano nakasabi dito. Okay. If you stop your ears to the cries of the poor, your cries will go unheard, unanswered. Kung maging bingi ka sa iyak ng mga mahihirap, yung iyak mo rin hindi marinig or hindi masagot, patugunan. Ano ibig sabihin nito? Sino yung poor? Hindi ito makamundo na poor. Blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin, yung mga taong they thirst for perfect love. Ito yung hinahanap nila. So, tugunan ito ng mga sadhu. Kasi si Godhead, yung Godhead naman, representative niya sadhu, katulad ng Christ. Mga Guracharya, mystic mentor, mga prophets, at saka mga messenger. Sila yung tutugon ngayon sa need mo sa perfect love. Kasi sila yung demonstration ng perfect love. So ngayon ipakita nila sa'yo, tugunan nila yung demonstration ng perfect love. So hindi sila maging bingi ko. Ano yung kailangan mo na na level ng agape, iyon din yung ibibigay nila or perfect. So ngayon, tingnan natin dito sa
Proverbs pa rin ito. Ay nakasabi dito, rescue those who perish. Who are to perish. Don't hesitate to step in and help. So, ibig sabihin, pag nakita nyo na po, kayo pong may mga agape na, kahit butil pa lang, ng perfect love, faith pa lang yung meron sa inyo. Pag nakita nyo yung isang tao, may need sila for agape, dahil naging victim mentality sila, i-share nyo po yung agape din sa kanila. Huwag kayong mag-hesitate. So ngayon, ito yung mangyayari. Ngayon, ikaw, mga mamshi, beshi, ladies, hindi natin matanda at kabata. Kaya may agape ka. Ngayon, single ka na naman ulit. Ngayon, kung sino man yung handsome, tall, and dark na lalapit sa'yo, dahil single ka na naman ulit, sabi mo may agape ka sa puso mo. So, tatanggapin mo yung offer na mag-substitute muna. So, ngayon, ang problema dito, dahil tatanggapin mo yung pag-substitute muna, ibig sabihin, trial and error. Hindi ka sure kung may agape o perfect love yung isang tao. So, tatanggapin mo ngayon siya sa buhay niya. So, mag-gamble ka ngayon. Maging unequally yoked ka. So, dahil unequally yoked ka, walang assurance na ma-sustain mo yung agape sa puso mo. Maaring ma-choke. Ibig sabihin, hindi siya mag-grow. Dahil hindi siya mag-grow ngayon, mamamatay yung balik ka sa dating gawin mo, balik ka sa victim mentality mo. O ngayon, sabi mo, sige na lang, maghanap na lang ako ng isang sado na mag-guide sa akin. O ngayon, mag-engage ka sa, ngayon may sado na gag-guide sa'yo. Ang problema, dahil yung taong kasama mo naman, gusto mo maging kasama sa buhay mo, hindi naman siya believe sa sado na nag-guide sa'yo. Ano mangyayari? The same pa rin yung magiging outcome niya. So, malulungkot pa rin yung buhay mo. Para kang palaka. Kaya nga may ibang mga practitioner na pag hindi pareho yung resolve nila, determination nila ng isang tao at magkaroon sila ng relationship or couple, masira. Malamang, babalik sila. Yung agape nila, panglabas lang. Yung religiosity ang tawag dyan or spirituality nila is panglabas. Yung totoo dyan, hindi talaga sila nag-mature. Yung agape nila is hindi nag-grow hanggang sa full blown na 8 petal na lotus. So, yan yung nangyayari. Kaya magtaka ka, very dedicated yung iba, members ng mga religious group or mga spiritual group. In the end, parang naging materialistic yung labas nila. Gano'n naman talaga. Kasi gusto mong mag-gamble, gusto mong mag-trial and error. Kasi akala mo, yung perfect love is trial and error. Hindi mo alam, perfect nga yan, walang trial and error dyan. Okay. So, balik tayo sa so, ngayon, eto na naman. Kung sinasabi mo, English muna natin. If you say, it's not of our business, appeal to ignorance ang tawag dyan. God understands the heart and sees you. Naintindihan ng Diyos yung puso mo. He guards your life and knows you. He will repay what we do. Excuse me. Akala mo hindi alam ng God na lahat sa atin ang hanap ay agape or perfect love. So ngayon, kung nakala mo na may pwede kang magmahal ng isang tao o sino man yan, o i-reject mo yung isang tao, i-kick out mo sa buhay mo, o baka i-block mo sa Facebook or sa social media,
Akala mo hindi alam ng Godhead na lahat tayo nangangailangan ng agape or perfect love. So ngayon, kung mas mahalaga pa sa'yo yung kung sino man yan kaysa sa agape or perfect love, lugi ka dyan. Parang ganito yan. Kung ikaw isang scientist, may ginagawa kang research, dahil mahal mo yung isang sponsor, o kung sino man yung isang katrabaho mo, baluktutin mo yung result ng research mo for the sake sa taong ito, lugi ka dyan. Wala kang commitment. Ganon din yan yung objectivity, yung pagiging objective mo, nawala na. Ganon din yung agape or perfect love. Pag sinacrifice mo yung perfect love for the sake sa kahit sinong tao o anong bagay, yung pagiging stable mo, pagiging objective mo, mawala na. Ibig sabihin na adulterate ka, na prostitute ka. Hindi ka na sacred prostitute, kundi talagang adulterer ka na talaga. So, kailangan yung commitment mo, first and foremost, sa Godhead or sa agape or sa perfect love or sa pag-follow ng example ng Sado, katulad ni Master Christ, Guru Acharya, mga prophet at saka messenger. Tapos, kasunod yung taong sino man yung mahal mo sa buhay. Hindi po the other way around yan. Pag ginawa mo yung the other way around, walang patutunguhan. Para yung science experiment na i-fabricate mo, gagawa ka ng result for the sake na i-please yung kung sino mang tao. Hindi in the service of science, hindi in the service of perfect love. Ganon po, hindi po makuha ng iba yan. Bakit very demanding? Yung mga sadhu, katulad ni Master Christ, na unahin mo muna yung Godhead. Saka mo i-distribute sa kapwa mo na may agape rin at perfect love. Hindi makuha ng iba yan. Kasi nakakaawa, hindi mo ba alam na pag may victim mentality ng isang tao, hindi mo siya matutulungan pag victim mentality ka rin. Kaya nga dapat nasa stage ka ng agape or perfect love para mahila mo siya paitaas, hindi yung pababa kayong dalawa. Ganon po yan. So, medyo mahaba yata to. Iksian na lang muna natin. So, ito nakasabi dito. Tingnan natin yung sinabi sa James. Sabi sa James po, no mercy for those who have not shown mercy. Mercy triumphs over judgment. So, yung mga taong hindi po nagpakita ng mercy, yung mercy po, extension ng perfect love yan, or agape, or surat sabad, or sweet melody na binigay po sa atin ng isang sadhu katulad ng Master Christ. Pag winidraw mo po, kinuha mo po yung agape or perfect love sa isang tao, ano yan, parang ano yan, nag-withdrawal po. Kaya nga yung mga taong nasa victim mentality, nag-i-experience sila ng parang withdrawal. Instead na mag-connect sila in the form of agape or perfect love, hindi sila makakonect ng maayos. Para silang mga retarded. So kaya nga nakasabi dito, mercy triumphs over judgment. Kasi judgment is tingin mo sa ibang tao, may balak silang masama sa iyo. Abnormal lang. Maladaptive, hindi naman abnormal. Maladaptive yung reaction nila. Kahit sa mental health setting po, ganun po yan. Kaya nga dapat open demonstration yung agape or perfect love. Kasi iyon lang yung mag-succeed para ma-restore yung natural order. Kaya nga para ma-heal yung isang tao. Makikita mo yan kahit sa mga scientific journals, especially sa mga medical at saka psychiatric practices, na kailangan may nakalimutan kong term na ginagamit, is pag-demonstrate ka ng trust. Ang trust na yan, actually, faith yan sa ibang terms. Pero yun yung first seed. Kaya i-plant mo muna yan.
Kasi kung hindi mo yan plant, hindi ma-heal po yung tao kahit na ano yung gamot na gagawin niya. In fact, may mga studies, parang 3 yata ay nakita ako, na studies, na yung mga tao po, yung lifestyle po nila, hindi, kahit yung eating habits nila, hindi healthy po. Pero mahahaba yung buhay nila. 3 study yung nakita ko na magkaiba po. Yung isa po yung non-study yata. Tapos, nakalimutan. Parang hindi ko na yata inaano na yan ngayon kasi parang secondary na lang yan. Pero ganun po yan. Ang common factor po sa kanila is yung pag-extend ng care or love sa bawat isa. Doon pala humahaba yung buhay ng isang tao, hindi dahil sa vitamins, hindi sa breakthrough, hindi po, na mga research, hindi po, groundbreaking studies, hindi po, na mga medical or mga substance, hindi po. Dahil po yan sa agape or perfect love po, sa pag-extend ng care natin sa isang tao. Kasi kung tingnan natin yung mga studies, isang material nature pala, nagre-respond pala yan sa agape. Nagbabago siya. Kahit ngayon sa study nila sa tubig, nagre-respond yung tubig. Okay. So ngayon, balik tayo dito. Sa James pa rin ito, pero tingnan natin nakalagay dito. God talk without God acts is nonsense. Ibig sabihin, hindi po ma-separate ang words na ginagamit natin na agape at saka yung actions na ginagamit na agape. Sa material world na to, sa mundo na to, makamundo na to, pwede mo siyang ma-separate. Pero, yung agape po, hindi po yan ma-separate. Kasi ang agape po, automatic demonstration yan. Or perfect love ng siya mismo. Kaya nga si God mismo is action. Minsan may mga kasabihan tayo na love is a verb. Action po. Loving. Ganon din yung agape. Hindi po pwedeng parang something na independent siya. So ngayon, ito po yung nakakatuwa. Tingnan nyo po ito. Baka kasi hindi alam to ng iba. Okay. You say you have faith and there is one God. Demons believe also and fear God. Kung ano yung paniniwala mo as tao, akala mo is hindi naniniwala yung mga demons, hindi po, naniniwala din yung mga demons sa God. Nag-respect din sila sa God. Ano yung pinakaiba natin sa demons? Ang demons po, hindi nila yung petals ng lotus, medyo mabagal sa kanila. Kaya nga minsan yung tao is may kademonyuhan din minsan. Kasi yung petals ng agape or perfect love, hindi po nila ma-nurture ng maayos. Okay. Sa Vedic culture, yung mga demons, may guro din yan, may sadhu din nag-guide sa kanila. Kasi sila is grabe yung energy, negative energy na dala nila. So tayo, hindi tayo masyado ganon. Pero ganon din yan. So wala halos tayo pinagkaiba sa mga demons. Ang pinakaiba lang natin is medyo magaan lang yung sa atin. Mas receptive tayo sa agape or perfect love. Pero may mga tao talaga matigas yung puso nila. Pusong bato. Pero sige, pabayaan nyo lang sila. So ngayon, tingnan natin dito sa the same pa rin sa James. Gamit ang mga senseless. Okay. So, sabi dito, senseless. Gusto nyo yung proof? Do you want proof that faith without demonstration is useless?
So gusto nyo pa po ba yung demonstration na wala talagang kwenta yung faith na hindi mo ma-demonstrate? Oo. Kaya nga yung Sado, katulad ni Master Christ, Guracharya Mystic Mentor, mga Prophet Messenger, sila po yung open demonstration ng Surat Shabad or Sweet Melody or Agape or Perfect Love. Hindi po pwedeng hindi lang ma-demonstrate kasi yun yung nature ng perfect love. Ganon po yan. So ngayon, medyo, dito na lang muna tayo sa last na, na verse. Ito po yung nakalas, sabi dito, this is how we know love. He laid down His life for us. We ought to lay down our lives for the brothers. Sa John pala yan. Ibig sabihin po, na ito yung pagkaalam natin sa pagmamahal. Na ibuwis niya yung buhay niya para sa atin. Andito po yung mga Sado, na katulad ni Master Christ, para i-lay down yung buhay nila sa mga demons po na walang hindi matino yung takbo ng utak at saka yung mga tao may mga victim mentality. So tayo din po na may agape, nilagyan ng agape or perfect love sa puso ay kailangan din po is ibigay din po natin yung buhay natin sa iba. So hanggang dito na lang po tayo. Salamat sa time nyo at sana mabuti lang tayo at saka sana po may nakapulot kayong magandang aral dito. Ituloy na lang po natin yung talk sa susunod para hindi masyado mahaba. Thank you po at sana mabuti lang tayo. Bye-bye.